Bakit may mga taong kusang nirerespeto kahit hindi mayaman, sikat o makapangyarihan? 5 reasons bakit nirerespeto ka ng mga tao. Good morning! Huwag ka pong aalis dyan at tayo muli ay magkakasama ngayong umaga. Magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Tuesday, Martes, June 23, 2026. And saying hello sa lahat ng ating mga kaibigan na kasubaybay. Magandang umaga po sa inyo. Beautiful morning. Kumusta naman po ang inyong buong magdamag? Nakatulog ba ng maayos? Okay. So, huwag po kayong aalis at alam ko naggagaya kayo papasok at habang kayo naman ay nagkakape. Muli ay dadako tayo sa ating pagbubulay-bulay, mga naihandang mga magagandang bagay. May titulo po ang ating ang titulo po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay 5 rason kung bakit nirerespeto ka ng mga tao. Nasa episode 54 na po tayo. Okay, dako naman tayo sa morning greetings muna sa mga kaibigan natin or mamaya na. Dahil yung iba ay nagmamadali at yung iba naman ay naka-standby lang at naghihintay ng ating live. Okay, sa kasalukuyan po mga kaibigan ay maaliwalas po ang panahon. Maganda po yung yung weather natin ngayon kahit na medyo paulan-ulan pero okay siya. Oops. Saan na ba yun? Okay. Sige, tingnan muna natin. Gusto kong monitor yung mga kaibigan natin nandyan na. Magandang umaga and saying hello kay Kuya Maning, my beloved brother Pastor Roman Dagdag, listening and watching from Manaring Nagilian, Isabela. Magandang umaga, Pastor. Okay, and of course saying hello sa mga dating mga kaibigan. Hindi naman kayo ma-overexpose. Overexpose na binabanggit yung mga pangalan. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagdaguyod. And not only a listener, kundi kayo po ay kabahagi ng pagsishare ng gospel to all nations. Okay, yan po yung ating Great Commission. Go into all nations and preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Okay, and greetings at doon sa mga naunang mga nag-like. Okay, and greetings po kay Ma'am Edna Sombrito, Rowena Sombrito, and Caroline Sombrito. Magandang umaga po, and of course kay mula dyan sa Santo Tomas, Tagila, Isabela. Greetings po sa inyong lahat dyan, mga nakaantabay, at sama-sama po tayong purihin ang Diyos. At higit sa lahat ay magkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Okay, kaya mag-play muna ako ng isang pampagising. Pasasalamat sa Diyos pagkagising. Awit ng papuri ang aking ihahandog sa bawat sandali ng bagong umaga. Katapatan mo'y aking ipahahayag. Ikaw ang dahilan ng aking pagbangon.
Good morning pa. Salamat at maraming salamat din sa admin ng Balitang Sambales sa pag-approve ng aking sharing sa kanila. Of course, kung di ako nagkakamali ay kasama dyan ang mga talagang kaibigan. Magandang umaga po. Itataas natin ang pangalan ng Panginoon sa umagang ito at magpakailanman. Pasasalamat sa Diyos pagkagising. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Pasasalamat sa Diyos pagkagising. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Kayo ay nakikinig sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Kasama si DJ Amor Diging, ikanagnaga everything. Dito Amor Good morning sa mga gising na. Yung hindi pa mga gising, gumising na. Magandang umaga. And of course, say hello kay Sir Jake. Magandang umaga dyan, Sir Jake. Okay, at maligayang pakikinig. Alright. Sa mga gising na, kay Sir Aga or Sir Rolando, one of my officer before. Okay, thank you very much for watching. Kayo po ba ay nakahanda na para sa ating pagbubulay-bulay? Okay, so huwag kayo pong aalis. Ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the city, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amorti. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa araw-araw. Podcasting night, every 5-5. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Alright, and good morning. Maligayang pagbabalik sa ating mga kaibigan from Dagupan City. Good morning po sa inyo kay Ma'am Josepina Zolueta Gramata, and of course kay Ma'am Ching Blanquera. Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo, welcome to Living Word Radio, the voice of inspiration across the airwaves.
Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Good morning. Makulimlim daw sa Baguio City. Si Mang Usipina watching from Baguio City. Makulimlim. Well, maganda po yung weather natin kahit papano at hindi pa bumabagsak yung ulan. Okay, and kumusta naman po ang lagay dyan sa Pangasinan, Sir Rolando? And at kay Pam Caroline dyan sa Canada. And of course, mga kaibigan natin from USA. Dito po sa Pilipinas ay makulimlim din. At kahapon, umulan kahapon. Okay, yan po ang lagay ng panahon sa ngayon. Okay, tayo po ay magsimula na sa ating gawain. Sana lahat ng mga nakikinig ay nakahanda na dyan. Nandyan yung aking beloved brother, si Pastor Roman. Watching from Manaring Nagilian, Isabela, and of course mga tiga Santo Tomas. And the whole world, mula sa USA, Canada, Norway, and Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga kaibigan natin from Thailand, Singapore, Dubai pala. Ayan, bago ko makalimutan, yung aking mga pamangkin nandyan actually. Si Romar, si Rudy, at saka si paring Glenn. At si paring June, Romeo, watching din sa Canada, Calgary, or what do you call that? Nakalimutan ko na yung lugar nila. Sige, paalala ko mamaya. And of course, and hello kay Samboy Bunyag, watching from si Pastor Nelson, watching from Bataan or Pampanga. Magandang umaga ulit at sa lahat ng mga nakikinig sa labas ng group chat. 5 reason bakit nire-respeto ka ng mga tao. Bakit may mga taong kusang nire-respeto kahit hindi mayaman, sikat o may kapangyarihan? Ang tunay na respeto ay hindi pinipilit. Ito ay bunga ng magandang character at buhay na may Diyos. You are listening to the Living Word Web Radio. At ako naman po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi. Live broadcast every 5:30 onwards in the morning. Ang mabuting pangalan ay higit na kanais-nais. Kaysa malaking kayamanan, ang mabuting pagkilala ay higit kaysa pilak at ginto. Yan po ay mula sa Proverbs 22 verse 1. Yan po yung ating pinaka-verse ngayong araw. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid, isang kagalakan na buksan ang salita ng Diyos kasama mo ngayon. Sabay-sabay nating tingnan ang napakaganda at kapangyarihan at katotohanan nitong verse na ito mula sa Kawikaan or Proverbs 22 verse 1. Hoping na meron na po kayo mga Biblia. So pwede niyo pong buksan sa inyong mga banal na kasulatan ang Kawikaan 22 verse 1. Ang mabuting pangalan ay higit na dapat piliin kaysa malalaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Bilang isang pastor ay nakikita ko araw-araw ang paghahabol ng mga tao sa yaman sa pag-aakalang masisiguro nila ang kanilang kinabukasan. Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, saglit po tayo manalangin at anyayahan natin ang banal na espiritu na siyang manguna sa atin sa ating pagbubulay-bulay. Dakilang Panginoon, maraming salamat muli Panginoon sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Ngayong araw na ito Lord ay tatanghal namin at itataas ang iyong dakilang pangalan. Gabayan mo kami at nawa Lord bawat mamutawi
sa labi ng iyong lingkod, Panginoon, ay ikaw ang naririnig sa gabay ng banal na Espiritu. Maraming salamat, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ngunit itinuturo sa atin ng karunungan ng Diyos na ang ating karakter ay may timbang na hindi kayang bilhin ng salapi. Hatiin natin sa ilang bahagi ang eksaktong itinuturo sa atin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Haring Solomon dito. No? Ano nga ba ang halaga ng ating pangalan? Sa banal na kasulatan, ang iyong pangalan, tandaan mo, kung ikaw ay si Rolando, ikaw ay si Josepina, ikaw ay si Nelson, at kung ikaw ay si Caroline, ayun, have a blessed morning, Pastor, at sa lahat. The message from Ma'am Caroline. Good morning po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa programa niya, Pastor. Kay Ma'am Maripas. Ang halaga ng mabuting pangalan. Actually po, yan ang sinasabi, di ba, may na linisin ang kanyang pangalan. Ayan, isa na si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, lahat na yata sila almost, no? Chavit Singson, mga ganyan, malinis lang daw ang kanilang mga pangalan or lilinisin. So, dito po mula kay Haring Solomon ay tingnan po natin yung background kung gaano kahalaga yung kanilang okay. Pansamantala, good morning kay Pastor Manny Nantes. Morning, sir. Always praying for your program, and thank you very much, Pastor. And I'm praying for you also for your full of goodness and spirit-filled na pangunguna sa iyong kongregasyon. Ang banal na kasulatan, ang iyong pangalan ay kumakatawan sa iyong karakter, sa iyong integridad, at kung sino ka kapag walang nakakakita sa iyo. Buhay ang inaalala upang mabuo ito. Ang mabuting reputasyon ay hinuhubog sa pamamagitan ng patuloy na pang-araw-araw na mga desisyon tapat sa Biblia. Isang segundo lang ang kailangan para masira ito. Yeah, that's true, di ba? Ang daling sirain ang pangalan ng isang tao. Ang isang maling kompromisyo, yan po yung napag-aralan po natin kahapon na kontrobersyal at pinag-aaralan. At marami pong naririnig at nababasa natin patungkol sa mga politician o sa mga senador, di ba? Sa isang maling kompromiso ay kayang magpabagsak sa ilang dekada ng 4 na patotoo, di ba? Parang itinayo mo yung pangalan mo for how many years in your position? 40 years, 50 years, tapos ilang segundo lang, isang click lang na ganun, panira, siraan na yung testimony. Mas matagal ito kaysa sa isang bank account. Kapag humakbang ka sa patungong eternity or walang hanggan, iiwanan mo ang bawat piso, ngunit ang iyong legacy at patotoo ay mananatili. Mga minamahal na kaibigan, ano ang iyong legacy? Ano ang iyong mga patotoo? Ano ang maiiwanan mo sa iyong mga anak, sa iyong pamilya? Nagtrabaho ka ng matagal sa abroad, nagserbisyo ka sa gobyerno ng matagal, pero ano ang legacy na iyong iiwanan? Yan po yung una. Ang pangalawa po ay ang panganib ng maling pagpapahalaga. Gumamit si Solomon ng isang paraan sa panitikan na tinatawag na pagkukontra or contrast. Pinagtapat niya ang pinakamataas na kayamanan sa mundo, malalaking kayamanan, pilak at ginto, laban sa mga espiritual na katangian.
So yan po si Haring Solomon na siyang sumulat, no? Bakit yung pangalan natin ay, kita nyo, ibinalansin niya, no? Kumbaga sa sukatan, ay ibinalansin niya yung pangalan natin doon sa kasing halaga ng ginto o pilak. Mga minamahal na kapatid, ang yaman po ay lumilipas. Ang kayamanan ay maaring magkaroon ng mga pakpak at lumipad. Ayon sa Kawikaan chapter 23 verse 5, sabi niya dito ay hindi kayang bilhin ng yaman ang kapayapaan. Hindi kayang pagalingin ng ginto ang nawasak. Ayusin ang nakokonsensyang puso o bilhin ng matuwid na katayuan sa harap ng banal na Diyos. So hindi kayang bilhin po ng kayamanan ang kapayapaan. Ang pabor ay isang biyaya. Ang magandang kalooban o pabor ay nangangahulugang iginagalang at pinagkakatiwalaan ka ng Diyos ng iyong kapwa. Narito ang mga practical na aplikasyon sa buhay Kristiyano. Paano natin ito isa sa buhay sa ating mabilis na modernong pabago-bago na mundo? Itong mundong ating ginagalawan ngayon. Unahin ang integridad kaysa kita. Halimbawa, no? Siguro alam naman natin lahat yan. Mga mali-maleta na yun naman naririnig natin. Kung ang isang transaksyon sa negosyo o promosyon sa trabaho ay nangangailangan ng pagsisinungaling, pandaraya, o pagkompromiso sa iyong mga Kristiyanong katauhan o halaga. Di ba? O, tinatagurian natin ng mga Kristiyano, yung mga tagapanguna. So, talikuran po natin ang mga ganitong pangyayari. Sila ay nagsisilbing salamin sa atin. Ang kita sa pananalapi ay laging luging kapalit para sa isang nadungisang pangalan. Ingatan ang iyong testimony or patotoo. Bilang mga mananampalataya, dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay tinaguriang Ambassador of Christ. Kapag tayo ay kumilos ng mangmang, hindi lang natin sinisira ang sarili. Hindi lang natin sinisira ang ating sariling reputasyon, nagdadala rin tayo ng kahihiyan sa ating komunidad, sa ating family, sa ating simbahan, at higit sa lahat sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ay mag-ipon ng kayamanan sa langit. So kung marami ka nang naipon dito sa lupa na pag-aari mo, siguro naman ay it's time na mag-ipon po tayo ng kayamanan sa langit. Linangin ang kabaitan, katapatan at kabanalan. Ito ang mga katangiang nag-aani ng magandang kalooban at nag-iimbak ng mga kayamanan sa langit. Yan po yung tinutukoy sa Kawikaan na ang sabi ay mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Na nandoon yung kabaitan natin, katapatan, kabanalan, mga katangiang nag-aani ng magandang kalooban at nag-iimbak ng mga kayamanan sa langit. Kaibigan, kapatid, hindi po masama ang maging mayaman. Katulad ni Ma'am Marilo, mayaman sa Kalasyaw. Okay, hindi po masama ang maging mayaman. Pinagpapala ng Diyos ng maraming tao ang pinansyal na kasaganaan. Good morning, Pastor Amor, at sa mga nakikinig. Ayon po kay Ma'am Marilo. Thank you very much for checking in and watching, Ma'am Marilo. Hindi ka nag-jogging ngayon siguro, dahil umuulan. And of course, hello kay Kuya Jess or Brother Jess.
Tera Reza watching from Castillo, Zambales. And of course, and hello, good morning Pastor mula kay Edna Sombrito Dizon. Okay, thank you very much for watching. Okay, balik po tayo. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi masama ang maging mayaman. Pinagpapala ng Diyos ang maraming tao ng pinansyal na kasaganan. Gayunpaman ang kayamanan ay hindi kailanman dapat maging iyong Panginoon o pagkakakilanlan. Kung kailangan mong pumili sa pagitan ng punong pitaka o malinis na konsensya, piliin mo ang may malinis na konsensya sa bawat pagkakataon. Maraming salamat at dahil nagkaroon tayo ng mga salamin, lalong-lalo na sa mga tinaguriang mga matataas, mga senador. Hindi may kakaila ang mga mali-maleta at hindi natin alam kung ano ang katotohanan sa bawat panig. Sa sinaunang Israel, alam niyo po ang sinaunang Israel ay meron silang, ayan po ang mga Israelites. No? Alam niyo po sa Israel, ang pangalan ng isang tao ay hindi lamang isang label or pantawag upang hindi magkamali ng tinatawag. Ito ay may malalim na spiritual, legal at cultural na kahulugan sa kanila. Upang mas maunawaan natin ang konteksto ng Kawikaan chapter 22 verse 1. Narito ang 4 na mahalagang aspeto kung paano pinapahalagaan ang pangalan ng lumang tipan. Number 1 ay ang pangalan ay character at kakayahan or identity. Pag sinabi mong Mandi Gadingan Nantes, si pastor yun, napakabuti ng pastor na yun. Napakasigasig niya, napakasipag niya. Purihin ang Diyos dahil kinuha na niya. Yun nga lang ay kinuha ka na. O diba at least meron kang napakagandang legacy na ang pangalan at karakter mo. Ganon din. Alright, and send hello also kay Lydia Sombrito. Good morning Pastor Solo. Thank you very much for tuning in. Maligayang pakikinig dito sa Living Word, the voice of inspiration across the waves. Sa kulturang Hebreo, ang pangalang Shem sa wikang Hebreo ay mismong pagpapakita ng pagkatao, ugali at tadhana ng isang individual. Meron tayong mga ekspresyon mga Pilipino, nako, nagalit, lumabas ang tunay na ugali. Nagpunta ka doon sa isang kapatid mo, kaibigan mo, at umuutang ka, hindi nagpautang. Hindi ka nakapagpautang. Ayun, pangangalat na, ang kuripot niyan. Higit sa lahat, pinautangan mo na, matagal ng panahon, pero hindi pa nagbabayad. At noong sisingilin mo siya, siya pa yung galit. At ikaw pa yung nahihiyang maningil. Ganun po yun. Yeah, that is the reality of life. Ito po ang binibigay na halimbawa dito sa Biblia. Ang pangalawang Jacob ay nangangahulugang manlilinlang. Naku, huwag niyong ipangalan sa anak niya yan, Jacob. Ang kahulugan pala sa Israel niyan dati ay manlilinlang or swindler. At ang kanyang buhay noong una ay puno nga ng panloloko. No? Ngunit nang baguhin ng Diyos, ayon, binago naman pala siya ng Diyos. Okay, in the meantime, send hello kay Ma'am, kay Sir Ludi Jugilion. Good morning, Pastor Amor. Sabi niya, good morning din po sa inyo dyan. Maligayang pakikinig. Tanging si Lord lang ang nakakaalam sa lahat ng pangyayari, Pastor. Kaya't sa Kanya tayo manghingi ng kalinawan kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa ating bansa. Ayon. Okay, maraming salamat po, Ma'am Maripas Bautista. Okay. Ito po yung aplikasyon natin dito sa si Jacob actually binagbo ng Panginoon tungo sa Israel.
Ang Israel, ang meaning na pala dito ay nakikipagbuno sa Diyos. Ayan. Kapag sinabi ng kawikaan na piliin ang mabuting pangalan, ang ibig sabihin nito ay piliin ang isang karakter or isang pag-uugali na tapat, banal, at may takot sa Diyos. So, yan po yung dapat nating mas pipiliin ay yung mayroong tapat na pag-ugali at higit sa lahat ay yung mayroong takot sa Diyos. Okay, eto sa studies na pinag-aralan ko sa Israel ay ang pangalan ay katumbas ng reputasyon at patotoo or testimony sa isang lipunang agricultural at pangkat-pangkat or tinatawag na tribal society tulad ng sinaunang Israel. Ang bawat pamilya ay magkakakilala. Ang reputasyon ng isang tao ay nakakaapekto sa buong angkan. Kahalagahan ng negosyo at lipunan, kung ang isang tao ay kilalang sinungaling, ang buong pamilya niya ay mawawalan ng tiwala sa pintuan ng lungsod. Yan. Ito po ay background ng Israel, no? The city gates, kung saan nagaganap ang mga legal na usapan at kalakalan. Ito po ay namana nating kultura ngayon. Di ba pagka may nagkakaroon kayo ng transaksyon, pag-uusap at pinag-uusapan yung isang malaking bagay na proyekto, inaalam muna ng bawat isa yung reputasyon. Ganon din po kapag nag-a-apply ka ng trabaho, kaya kinukuhanan ka ng NBI o police clearance dahil po nais kanilang makilala kung ano ang iyong mga nakaraan. Ay napaka-importante pong alagaan po natin yung pangalan. Ang pagkasira ng pangalan ay nangangahulugan ng pagkawala ng tiwala ng komunidad. Mas mahirap itong bawiin kaysa perang nawala. Tibali nang mawalan ka ng libo-libo, wag lang pong masira ang iyong pangalan. Kaya meron tayong tinatawag na cyber libel. Dahil dyan ay nililinis yung pangalan. No? Ang pangalan po, mga minamahal na kapatid, ay legacy. Good morning din. In the meantime, send hello kay Ma'am Iris May Butak. Good morning, Pastor. Okay, and welcome back kay Ma'am Lerma. Good morning po sa lahat at sa iyo, Pastor. Okay, thank you very much. Balik po tayo. Ang pangalan po ay legacy. Pagpapatuloy ng lahi para sa mga Israelita sa pananatiling buhay ng pangalan ng isang tao pagkatapos niyang mamatay ay napakahalaga. Ito ang dahilan kung bakit na merong tinatawag na levirate marriage sa kautusan ni Moises ayon sa Book of Deuteronomy chapter 25 verse 5 to 6, kung saan ang kapatid ng lalaking namatay na walang anak ay papasok sa kasal upang ang unang anak ay magdala ng pangalan ng namatay para hindi mabura ang kanyang pangalan sa Israel. Ayan. Ang aplikasyon po nito ay ang kayamanan ay may naiiwan at maaring lustayin ng mga susunod na salinlahi. Ngunit ang mabuting pangalan at tapat na patotoo ay nagiging gabay sa pagpapala sa mga anak at sa mga apo. Ayan po sa Kawikaan chapter 13 verse 22. Okay, in the meantime, send hello also kay Ma'am Letty Moschetti. Morning mate, good morning din dyan. At thank you very much for tuning in. At sana bumalik ka ulit. Ha? Balik ka later ha. Okay, hindi ko makalimutan kung, parang nakalimutan ko na. Si Letty, naging iba na yung pilido mo eh. Sige, di bale, balikan kita later on. Okay, ang pangalan ay konektado sa pangalan ng Diyos. Bakit? Bakit konektado po ang pangalan sa Diyos? Bilang piniling bayan ng Diyos, alam niyo po yung Israel ay nakakonect yung kanilang pangalan. Kaya hanggang ngayon, the ancient name na gustong na Israel na gustong burahin ng napakaraming itong mga bansa na kapaligid sa kanya
Simula noon ay mga kaaway na po yan ng Israel. Hanggang ngayon ay kaaway pa rin. Kaya from the Old Testament, sila na po yung mga kaaway. At sa modernong buhay ngayon, sila pa rin yung magkakaaway. So bilang piniling bayan ng Diyos ang Israelita, mga Israelita ay nagdadala ng pangalan ng Panginoong Yahweh or Yahweh sa buong mundo. So marami sa kanilang mga pangalan ay theoporic, ibig sabihin nakapaloob ang pangalan ng Diyos. Halimbawa, Elijah or Elijah ay nangangahulugan na ang Panginoon ang aking Diyos. Ang Isaiah ay ang Panginoon ay kaligtasan. May mga pangalan, may mga titulo, may mga ibig sabihin. Okay, in the meantime, say hello kay Limbel Tumanda. Si Pastor Limbel po ay aking classmate, ay schoolmate. Yeah, medyo nauna yata sila or mag-classmate ba tayo sa Bible School. Kung ang isang Israelita, okay, balikan na lang kita later on. Pastor Limbel, thank you very much for tuning in. Kung ang isang Israelita ay gumawa ng masama, hindi lang ang sarili niyang pangalan ang kanyang sinisira, kundi nadudungisan, kundi nilalapastangan din niya ang pangalan ng Diyos sa harap ng mga pagano, mga pagans, no? Ito yung ang mga pagano nung araw, mga hintil, ay hindi katulad po yan ng hindi kabilang sa mga Hudyo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi sa 10 utos, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Yan po yung sinasabi doon. Okay, so yun po yung background ng Israel sa kanilang reputasyon. Napakahalaga po. Kapatid, nung unang panahon, kung wala kang mabuting pangalan, wala kang puwang sa maayos na lipunan. Kahit gaano ka pakayaman, basag na or may lamat na ang iyong pangalan. Pero matindi ka. Dito sa Pilipinas, may kaso na lahat-lahat, kahit nasa kulungan, tinador pa rin, lalabas at pero kapag ka-ordinaryo kang tao, yan ang masaklap no? Nagnakaw ka kahit piso, kulong ka. Dito milyon-milyon. Anyway, ipanalangin po natin ang ating bansa. Pero simula nung pagkabata ko, hanggang ngayon siguro yung mga kaedad natin, tayo, di ba? Pero isang tanong, mula nung tayo ay tumanda, may naitulog ba talaga sa'yo personally? O siguro yung mga ayuda na itulong na personally, yung naabot sa'yo. Ganon, wala akong naala-alang naitulong sa akin. Ang naalala ko lang naitulong, siyempre, yung mga 10 years na passport, mga ganyan. Well, paubayan na po natin sa mamamayan yan. Balik po tayo sa ating pagbubulay-bulay. Ganyan po kahalaga ng pangalan ng Israel. Hanggang ngayon po, napaka-importante po na pag-ingatan natin yung ating mga pangalan. Ngayong tayo po ay nasa ilalim ng bagong tipan. Yan po yung lumang tipan ng Israel. So bagong tipan tayo naman ay tinatawag na mga Kristiyano. Dala natin ang pangalan ni Kristo. Kaya nga Kristiyano. No? Christian. Kapag wala si Christ, you are nothing. Yan ang ibig sabihin yan. Christian. I am nothing without Christ. Kaya po kayo kapag nagsusulat ng Merry Christmas, huwag niyo pong gawing X yung Christ. Kasi kinu-cross out mo si Christ. Dala natin ang pangalan ni Kristo. Ang ating buhay ay nagbibigay puri sa pangalang ito. Kaya mga minamahal na kapatid, maraming tao ang naghahanap ng respeto. May ilan na iniisip na ang respeto ay nakukuha sa pera, na ibinenta din yung puri, kahit na
Alam niyang dispalinghago yung kanyang iboboto, pero kapag ka nandyan na yung ayuda, yung tulong, ay talagang sayang din naman yung 5,000, 3,000. Ganun na nangyayari at nagiging ganun talaga yung kalakaran. Tapos bandang huli, magwewelga-welga ka at sasabihin mo na walang kwenta. Bumaba ka dyan. Yan. Amen po, Pastor Limuel. Sabi dito. Sabi ni Ma'am Maripas, tama ka dyan, Pastor. Pray for them na lang. Yeah. Let us pray for them. Ayon kay Pastor Limuel, sabi niya, dapat nating pag-ingatan ang pangalan ng Diyos, Pastor. Dahil ang pangalan ng Diyos ay banal at bilang mananampalataya ay dinadala natin ang pangalan ng Diyos. Amen, Pastor Limuel. So may mga taong mayaman ngunit hindi nire-respeto. May mga leader na may matataas na posisyon ngunit hindi pinapakinggan. Samantalang may mga simpleng tao na kapag nagsalita ay pinapakinggan. Kapag nagbigay ng payo ay pinapahalagahan. Bakit? Dahil ang tunay na respeto ay hindi ipinipilit. Ito po ay pinagbubungan ng karakter o ng ating pag-uugali. Nire-respeto ka dahil totoo ka. Sa Proverbs 10:9, no? Ang lumalakad ng may katapatan ay lumalakad ng matiwasay. Ang taong may isang salita na isang pagkatao ay madaling pagkatiwalaan. Hindi siya nagpapanggap, pareho siya sa harap at sa likod ng ibang tao. Parang isang matibay na tulay, no? Kahit ilang beses daanan, hindi bumibigay. Ganyan ang taong may integridad. Nire-respeto ka dahil marunong kang gumalang. Ayon sa Romans 12 verse 10, mag-unahan kayo sa pagpapakita ng paggalang sa isa't isa. Napansin mo ba? Ang mga taong marunong gumalang ay kadalasang iginagalang din. Kapag marunong kang makinig, kapag marunong kang magsabi ng salamat, opo, maraming salamat po. Kapag marunong kang magpakumbaba, ay kusang dumarating ang respeto ng tao sa iyo. Ilustrasyon po ng Echo sa bundok. Sino bang sumubok na ng sumigaw sa bundok, di ba? At tayo ng mga bata sumisigaw, alam mo nag-i-echo o kaya sa isang room. Yan. Kung anong sigaw mo, yun din ang babalik sa iyo. The echo. Lahat po ng ating ginagawa ay bumabalik sa atin. Kung kabaitan, kung panloloko, bumabalik din po sa atin yan. Nire-respeto ka dahil tinutupad mo ang iyong mga salita. Minsan nakukonsensya ako dito eh. Kaya pag sinabi kong 5:30 ng umaga, dapat 5:30 nandito ka na. Pero dahil po iba-iba ang oras po natin, ayan, kaya yun na lang, magrespetuhan na lang din po. Matthew 5:37. Alright, in the meantime, message mula kay Pastor Roman Dagdag o kaya kay Kuya Maning. Blessed morning, my brother Pastor Amor, watching from Isabela, Angeles, Pampanga, Zambales, Dubai, United Arab Emirates, Jesus the Solid Foundation International Christian Church. Glory to God. And thank you very much also for the 10 stars mula kay Ma'am Caroline. And tama ka dyan, Pastor, pray for them. Okay, nabasa ko na ito. Pagpalang araw. Okay. Nire-respeto ka dahil tinutupad mo ang iyong mga salita. Ang inyong oo ay maging oo at ang hindi ay magiging hindi. Sa panahon ngayon, maraming pangako ang napapako. Yan. Nandiyan ka 10,000 ayuda hanggang ngayon, di pa naibibigay. Ni Cayetano. Okay? Ngunit ang taong tumutupad sa kanyang salita ay nagiging kapanipaniwala. Kapag sinabi niyang darating siya, ang taong may tumutupad sa kanyang sinabi ay darating siya. Kapag nangako siya, ginagawa niya. Ang consistency ay nagbibigay ng respeto. Nire-respeto ka dahil marunong kang magmalasakit. Sa Philippians 2:4 ang sabi ay, huwag lamang ang sariling kapakanan ang iyong iisipin, kundi pati ang kapakanan ng iba. Ang mga tao ay hindi laging nakaalaala sa sinasabi mo.
Pero naalala nila kung paano mo sila trinato, paano mo ginawa ng mabuti o masama. Kaya kung marunong kang makinig sa kanilang pinagdadaanan, kapag handa kang tumulong, iyan ay hindi madaling makalimutan. Praise God. Ang isang kandila ay nababawasan ng liwanag kapag nagsindi ito ng ibang kandila. Nasubukan nyo na ba yun? Nababawasan niya liwanag? Gaganyan mo siya, no? Anyway, nire-respeto ka dahil nakikita nila si Kristo sa buhay mo. Our time now, we got 25 minutes past 6 o'clock in the morning. Malapit na po tayo magtapos. Matthew 5:16, magliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ito ang pinakamahalagang dahilan. Hindi dahil perpekto ka, hindi dahil sa sikat ka, kundi dahil nakikita nila ang bunga ng Diyos sa iyong buhay. Nakikita nila ang pag-ibig. Ikaw ay may pag-ibig. Ikaw ay may kabutihan. Ikaw ay may katapatan. Ikaw ay marunong magpatawad at higit sa lahat ay lagi kang masaya at mayroong kapayapaan. At kapag nakikita nila si Jesus sa iyo, hindi na nila kailangan buksan. Kahit hindi sila nagbabasa ng Biblia, ay nakikita nila sa buhay mo, sa buhay natin. Dumarating at nandun po yung respeto. Mga minamahal na kapatid, ito po ay isang hamon. Bago po tayo magtapos ay tanungin natin ang ating mga sarili. Totoo ba ako kahit walang nakakakita? Marunong ba akong gumalang? Tinutupad ko ba ang aking mga salita? May malasakit ba ako sa kapwa? Nakikita ba si Kristo sa aking buhay? Tandaan po natin to, hindi mo kailangang habulin ng respeto. Habulin mo ang pagiging katulad ni Kristo. At respeto ay susunod sa iyo. Ganon din po yun. Pagka naghanap po tayo ng trabaho, huwag po nating hanapin kaagad yung malaking sweldo. Money will follows. Merong isang nagsabi kahapon sa akin, "Uy kuya, content creator ka? Nakita ko yung mo doon, siguro laki ng kinikita mo." Ipinarehas ako doon sa mga vloggers na million yung mga kinikita. No? Ang sabi ko ay simply, ang mission ko po ay magpahayag ng salita ng Diyos and give an inspiration kung ano yung aking motibo. Ayun. And I know, money will follow, of course. Sa lahat ng bagay na gagawin po natin, kapag tumulong po tayo, the blessings will follow. So, just do it. Yung kabutihan na ipinapakita ng Diyos sa atin ay pay it forward. Ibig sabihin, ibigay mo rin. Ang tunay na respeto ay hindi nakukuha sa lakas ng boses, sa dami ng pera, o sa taas ng posisyon. Ito ay bunga ng isang buhay na may integridad, paggalang, katapatan, pagmamalasakit, paglakad kasama si Kristo. So yun, nandyan po. Dito po sa ating harapan, dito po sa ating nakadisplay, makikita niyo po nandyan yung limang susi. Integridad, paggalang, katapatan, pagmamalasakit, at paglakad kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng sabi ng Kawikaan chapter 22 verse 1, ang mabuting pangalan ay higit na kanais-nais kaysa malaking kayamanan. Mas mahalaga ang mabuting pangalan kaysa anumang kayamanan sa mundo. Mga minamahal na kapatid, tayo po ay magtatapos na. Nawa ang ating mga pinagbulay-bulayan ay nagsilbing inspirasyon, motivation at transformation sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat po o Lord at tulungan mo kaming mamuhay ng may integridad at kababaang loob.
Naway makita ng mga tao ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Bigyan mo kami ng puso na marunong gumalang, magmahal at tumupad sa aming mga salita. At higit sa lahat naway, si Kristo ang makita sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat at dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kaibigan na sa kabilang screen, sa kanilang pakikinig at sa kanilang pagkikipag pagpalad or pagdalo ng aming pag-devotion, Panginoon. Palain mo sila, gabayan mo sila, bigyan ng karunungan, pumasok sa kanilang mga puso, dakilang Diyos. Maraming salamat. Thank you very much, Lord. At sa aming pagtatapos, sinamahan mo kami. Binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po yung ating devotion and good morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga minamahal na kaibigan. At kita-kits ulit tayo sa araw ng bukas, same time, same place, dito po sa Living Word Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Maraming salamat po. Pasasalamat sa Diyos pagkagising. Awit ng papuri ang aking ihahandog sa bawat sandali ng bagong umaga. Katapatan mo'y aking ipahahayag. Ikaw ang dahilan ng aking pagbangon. Ikaw ang lakas ng aking pagliling.